it's time to leave Bantayan. It was a very short trip. One night lang. Kasi gusto ko lang makita siya ulit. And hindi ako masyado nakapag-ikot na. Kasi gusto ko lang naman talaga makakita ng yung mga gumagawa ng tuyo. And achieve ko naman siya. Although hindi talaga yung massive na paggawaan. Pero at least may isang parang community sila na yun gumagawa ng tuyo. So there, I'm about to go to the port na. So, tamang-tama. Pagdating ko ng pier, umalis ko ng resort ng 12:15. Tapos after 5 minutes, nakarating ako dito sa pier, sa port. Tapos pagdating dito, tamang-tama may bus naman na papuntang Cebu. So, sumakay na ako. And ito, paalis na agad. Yung sasakyan naming ferry is Aznar. And yung departure is 12:30. So, mapapaaga ako nito sa Cebu. Pero okay, tatambay na lang ako doon. Kasi 11 p.m. pa yung ferry ko na sasakyan papuntang CDO naman. So, ayun. Pero okay lang, at least doon ako mag-aantay. Hindi na dito sa Bantayan. Okay na rin yun. Ayun, may CR, may canteen, open air, accommodation. Ayan naman pala ang Super Shuttle Ferry and papunta yan ng Hagnaya. So yung sinakyan ko, yung Aznar is papuntang Kawit Port in Medellin, Cebu. Ito namang Super Shuttle Ferry ay papuntang Hagnaya, Cebu, Hagnaya Port. So, it's already 12:37 and hindi pa kumaalis yung ferry. I think, I don't know kung anong inaantay, but it was supposed to leave at 12:30, but I'm not sure anong meron. Pero umaandar na naman siya. So, meaning, alis na rin din to maya-maya lang. But parang always yata dito, late lagi yung mga ferry service. 1 hour to mahigit. Yung Super Shuttle Ferry, an hour, ilang minutes yun. 1.5 hours pala. This one, I'm not sure if 1.5 din. Kasi Aznar shipping ito, ang sinakyan ko. Kasi ito yung sinakyan ng bus na nakita ko doon kanina na nakaparada na sasakay dito sa ferry na to. Papuntang Cebu na. So, hindi na ako, yung isang bag ko nandun na sa bus, iniwan ko na doon. At least di ko na siya dala-dala dito. Tapos,
mamaya din, pag ano sa ferry, sasakay lang ng bus, diretso na lang Cebu. Mapapaaga ako kasi 11, as I said earlier, 11 p.m. pa yung ferry na sasakyan ko naman papuntang CDO. But okay lang, siguro tambay na lang muna sa cafe or what bago pumunta ng port. Tapos siguro makapag-work ng konti. Kasi last time, di ba, hindi ako nakapag-work, hindi ako nakatampay sa coffee shop. Kasi dumiretso ako ng terminal, tapos nakasakay ako agad. So ang aga kong pupunta dito, nakarating dito sa Bantayan, which was a little not okay. Kasi wala akong accommodation and sarado pa yung mga hotels and all. Hindi na lang at 6 a.m. noon nakaano na ako. Kita ako na accommodation. Mga 5 plus natawagan ko yung hotel. And I was really apologetic kasi 5 a.m. tinawagan ko like buti sana ako siguro peak season kasi meron talaga 24 hours nagpamanang phone pero ito kasi it's a small resort. Parang family-owned resort yata yung natuluyan ko. Buti na lang sumagot si ate. So I was really thankful to her. At nakatulog ako. At least 6 a.m. nakatulog na ako. Nakapag-rest ako bago naman umikot sa isla. Kasi very limited lang yung time ko ngayon. I'm only here for a night. And sobrang lang. Wala akong masyadong ginawa nga din. Dito lang sa beach, in-enjoy ko lang yung beach. In-enjoy ko lang yung view ko. Yung reason ko naman talaga pumunta dito is more on makakita ng mga gumagawa ng dried fish. Kasi yun yung gusto kong i-content. Akala ko kasi dito, mura talaga yung dried fish. In reality, hindi. Kasi pumunta ako nga sa market, diba? Ang 1,250 na nakuha ko doon sa Tabuan Market na sweet pusit dito, 1,300. So, weird, strange na mas mura doon. But, yung iba hindi ko na nga tinanong. Yung nagit nila dito is 800. Yung sa Tabuan ako 750. So, mas mura siya. I don't know how, why, kung dito din ba talaga galing yun. Pero mas mahal doon pag sa Tabuan Market. Pag doon ka sa yung mga nakabungad na talaga sa may front ng Tabuan Market, yun medyo expensive yun doon. Mas mahal doon kaysa dito. Pero pag pumasok ka sa market, mas mura doon yung sa loob talaga ng Tabuan Market. Mas mura doon yung mga benta. Anyway, it was a nice experience then. And it's time to go. Tapos, uwi na ng Davao, work. Tapos next week, meron na naman akong trip ulit. But it will be in Catanduanes. So, see you in Bicol. It's 12:45 and nakalis na kami ng port. Nakalis lang. So, mag-antay tayo ng 1.5 hours para makarating naman doon sa Hagnaya Port. Sana hindi maalon para okay yung biyahe. And ito, kumakain ako ng local. It's time to go home. Malayo-layo pang biyahe ito. Bukas ng gabi pa ako makakarating ng Davao. It's going to be a long journey. Pero at least yung mamaya, kahit ano siguro makakatulog naman ako noon kasi bed naman yung to go. So, hopefully. Very nostalgic din kasi ang tagal ko nang nakapag biyahe from that route CDO Cebu. And let's see bago. So, ngayon ko lang na-realize na hindi pala ito papuntang Hagnaya Port yung sinakyan ko. Papunta pala itong Medellin Port. And yung Medellin is, closer siya to Bantayan than Hagnaya Port. So, yung travel time dito around 15 minutes to an hour lang pala. So, hindi ko na, actually, nakalagay naman pala dun sa board. Chinek ko yung photo ko dun sa may terminal. Yung nakalagay pala dun, Bantayan to Medellin.
50 minutes na biyahe, 12:30 ang alis. So, kasi yun nakita ko series, yun naman sabi papuntang Cebu kasi ganun din naman papuntang Cebu. So yun sinakyan ko. So yung Medellin is malayo-layo to kaysa naman dun sa sa Hagnaya Port kung papunta ka ng Cebu. So hindi naman gaano malayo yun. At least nasa land. Kaya pala napansin ko kanina, ba't parang napapalayo yung tawag dito? Yung Super Shuttle Ferry, parang ibang, saan kaya papunta yun? Parang ibang way, ibang route. Yun pala, ito, Medellin nga, hindi ito, Hagnaya Port. So guys, kung Hagnaya Port ang pupuntahan nyo, huwag kayong sumakay nitong Aznar. Yung Aznar shipping pala is papuntang Medellin. So kung nasa Medellin naman kayo, pupunta kayo ng Bantayan, pwede nang hindi pumunta ng Hagnaya Port. Pwede sumakay na dito ng ferry from Medellin din papuntang Bantayan. Ngayon sa Port of Medellin in Cebu province. So, nasa northern part of Cebu ito. Yung sinakyan ko yan, EV Aznar Shipping Corporation.